Another day, another Jayfern's wife story. Nung isang araw ay naisipan ni Jayfern na gumawa ng mating para pag binaba niya yung mga sisiw na nasa brooder ay hindi madudumihan. Kinuha niya yung mga steel bar na ginamit dati sa aming fly pen. Yun na lang daw ang gagawin niya para hindi masayang. Yung mating na gagawin niya ay parang pinakasapin sa scratch pen para pag nilagay dun yung mga sisiw ay hindi nila naaapakan yung mga ipot nila. Sinukat lang ni Jayfern yung size ng scratch pen para tamang-tama ang sukat ng gagawin niyang mating. At pagkatapos ay winelding niya lang ang pinaka-frame ng mating. At dahil square ang scratch pen, kaya yung kanyang pinaka-frame ay square din. At para matibay yung kanyang gagawing mating ay nilagyan niya ng bakal sa gitna na dalawa para may support at hindi lumundo ang ilalagay niyang plastic screen. Winelding niya rin ito sa bakal. Pagkatapos ay nagputol siya ng bakal na 4 na gagawin niyang pinaka-stand. 2 inches lang ang sukat ng gagawin niyang stand, maiksi lang. Yung tama lang para malaglag yung ipot sa baba at hindi nila maapakan. Pagkatapos ay i-welding na niya ang 4 na paa ng mating. At dahil maiksi lang ito ay plies ang ginamit niyang panghawak sa paa ng mating para ma-welding niya ng ayos. At sa mga nagtatanong kung bakit alam ni Jayfern ang ganyang mga gawain, siya po ay marine engineer by profession. Kaya marunong din siyang mag-ayos ng mga makina. At karamihan sa ginagamit namin sa pagbibreed ng manok kagaya ng incubator, brooder, mga fly pen ay puro DIY. Plastic screen ang ginawang pinakasahig ni Jayfern sa kanyang mating. Itinali niya lang ng cable tie sa bawat gilid para mas mahigpit. Binanat niya rin ang plastic screen para hindi lumundo pag nilagyan ng mga sisiw. Pagkatapos ay ginupit na niya ang sobrang plastic screen. Tinalian niya rin ng cable tie sa bandang gitna. Yung mga sobrang cable tie ay pinutol niya ng cutter. At yung pinagputulan na cable tie ay matulis yon kaya ipinihit niya papunta sa ilalim para hindi maapakan ng mga sisiw. At yan, yari na ang mating na ginawa ni Jayfern. Mas malinis tingnan kapag bakal ang ginagawang frame para hindi masahod ang ipot ng mga sisiw. Ano ilalagay ko? Alin? Binasa muna namin ang lupa ng paglalagyan ng scratch pen na may mating para malamig ang singaw ng lupa. At yan na ang mga 16 pieces na cockerels na galing sa brooder. At dahil tanghali na, gutom na ulit ang mga cockerels kaya naglagay na si Jayfern ng kanilang patuka. Wet feeding ang gusto nilang patuka. Kaya binasa ni Jayfern ang kanilang patuka. Magana silang kumain kapag wet feeding. Kapag dry ang kanilang patuka, kinakaykay lang ng kinakaykay. Mas gusto nila pag wet feeding. Vitamins ang pinambabasa namin sa kanilang patuka at kung minsan naman ay tubig. Nakaabang na ang mga sisiw sa kanilang patuka. Iginit na ko muna ang kanilang patuka dahil inaagawan sila ng broodhen na nasa gilid. Mamaya ko na ilalagay sa gilid kapag nilagyan na namin sila ng hapunan dyan sa gitna. Haharangan ko lang ng scratch pen para hindi sila maagawan. May 3 cockerel din na nasa folding at balak na ni Jayfern pagsamasamahin na lahat ng cockerels. Kaya nilipat na niya yung cockerel na nasa folding. Akala ko nung una ay aawayin nila pero mukhang hindi naman inaway. Kaya Progency ang pinapainom namin sa kanilang vitamins para hindi sila mag-away-away. Dahil based sa experience namin, kapag Vitamin Pro ang pinapainom namin, maliliit pa ang mga sisiw, talagang nagpapaluan na. Nagiging matapang ang mga cockerels kapag Vitamin Pro ang pinapainom naming vitamins. Mas maliit yung mga cockerels na nasa folding dahil mas huli silang napisa. At kahit gano'n, buti na lang hindi sila tinutuka ng mga cockerels na malalaki. Kapag malalaki na sila at pinaghiwa-hiwalay na ng kulungan, ay Vitamin Pro uli ang pinapainom namin. Yan, nagtigilan silang lahat. Ganyan ang mga sisiw kapag may sense of danger. Bigla kasing may lumipad na medyo malaking ibon sa puno, kaya ganun ang reaksyon nila. Ito namang isang sisiw ay nakikipagtitigan sa aming broodcock. Buti na lang hindi siya tinuka dahil medyo masikip itong butas ng scratch pen. Kapag umaga lang namin sila nilalagay sa scratch pen at paggabi naman ay sa brooder para hindi sila lamigin.
Bandang tanghali ay dumating ang parcel namin kaya nag-unboxing na si Jayfern. Dumating na yung order naming thermometer at yung vitamin B complex. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!